Usapan natin mga kababayan, Martin Romualdez, suportado ng mga House Leader. Yan, iyak na naman ng mga DDS. Alam niyo mga kababayan ngayon, ang nangyayari, sabi nila, ano yung, Chanco in at Romualdez out. Pero mukhang, kasi itong si Chanco, mga kababayan, parang mayroon ata, hindi ko alam pero parang nakikita ko gusto atang may alitan ba sila ni Speaker Martin Romualdez? Hindi ko alam pero mukhang may gusto din ata maupong House Leader. Mga kababayan, itong campaign manager ng Alyansa. Kaya lang hindi po ganoon ang nangyari. Kaya nga yung mga DDS, sabi pa nga ni Sara Duterte, "Oy, sikapin mo." Sabi niya kay Pulong, "Sikapin mo makuha ang House leadership." Di totoo yun. Bukas natin itatapik. Sinabi ni Sara Duterte kay Pulong, sikapin mo, paghirapan mo kunin ang House leadership. Nako, may masamang balak. Ang problema mga kababayan, mga ka-GPnatics, etong ating pong mga kongresista ay halos 104 po, mga kababayan, member ng Lakas ay muling nakapasok. At syempre, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ang maganda pa dyan, 85% po ng mga solon or mga kongresista na nag-impeach po kay BP Sara muling ibinoto ng ating mga kababayan. Okay? So with due respect dito kay Toby Chanco na nagsasabi, kaya natalo daw ang alyansa sa Mindanao dahil mga kababayan ay galit daw ang taong bayan o galit daw yung mga Pilipino sa mga tao na nag-impeach kay Sara Duterte. Bakit lumalabas? The numbers simply do not support that claim. Diba kasi 87%. Nakabalik po sila sa Kongreso. The defeat of few candidates cannot be pinned on a constitutional process. Impeachment that the people clearly understood and endorsed. Mga kababayan. Basag ka dito, Toby Chanco. Ba't binabanatan mo si Toby Chanco? Mga kababayan, iba kasi yung napipil ko dyan Diba? Iba yung napipil ko kay Toby Chanco. Parang siya ay parang awkward yung pagsasalita niya na siya po ay banatan yung impeachment daw ni Sara Duterte kasi siya hindi siya kasi bumoto ng impeach itong si Sara. 'Di ba? Hindi siya naniniwala, mga kababayan. Kasi daw nung una daw na nagsi-survey sila sa Mindanao, nung wala pang impeachment, ay okay pa daw yung respond ng mga tao. Pagdating daw nung impeachment, ayan na, nawala na daw yung boto. Bakit nakabalik yung mga kongresista natin? 87%. Ito pa, mga kababayan, ang siyempre po, pahayag ng ating mga kongresista. Chances of Alyansa candidates winning in Mindanao. Your reaction to that? Well, I do respect the opinions of Toby Chanco with regard to the matter, although I do not subscribe to it, but syempre bilang isang campaign manager's book, nakikita niya yung terrain, mas naunawaan niya yun. Siguro I'll just leave it as that, and I do respect his opinion regarding the matter. Sir, follow up lang dun sa statement ni Toby Chanco. Apart from sinabi niya na pinilit yung impeachment kaya natalo ang mga senatorial candidates ng admin kasi nawala ang mga botante sa Mindanao at pinilit yung impeachment para magka-budget yung mga naipit ang budget dahil sa issue sa budget. Well, unang-una kung titingnan po natin yung winning rate ng mga congressmen na pumirma sa impeachment, I think that was at 86%. So sila po talaga yung dapat makaramdam kung meron man. At tungkol naman dun sa sinasabi na merong kapalit dun sa pirma, I think we've addressed that issue. There's no truth to that allegation. There's no truth to that matter. No one was coerced. No one was how do you say it, asked to sign. Everybody signed the impeachment based on their own volition. Ako talaga hindi ako naniniwala dun sa sinasabi ni Toby Chanco
na dahil doon. It might be, mga kababayan, but hindi kasi natin pwedeng sabihin na yun talaga yung dahilan eh. 'Di ba? Kasi unang-una, it really contradict, mga kababayan, na yung mga Duterte sa Davao nanalo sila, 'di ba? Pero yung mga inendorso din ni Sara sa Bohol puro talo. Sa paligid ng Davao, yung buong Davao region hindi rin nakuha ng mga Duterte. Tapos doon sa mga aliado naman ni Speaker Martin, lahat ng nag-impeach kay Sara, mga kababayan, 87% ng mga kongresista nakabalik. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi po nito sinusupise or sinasubstantiate yung aligasyon na naghalit ang taong bayan kaya hindi nakakuha ng boto sa Mindanao. Well, I believe, siguro masasabi natin na may pagkukulang kasi ang alyansa. Ako naniniwala, mga kababayan, na naging sitting pretty, na naging kumpiyansa masyado ang alyansa. Bakit, GP? Kasi maraming mga lugar na hindi nila naikot. Okay? Nag-focus sila doon lang sa mga malalaking area. Paano naman yung mga lugar na hindi naaabot? Bakit? Bakit mo nasabi yan? Based on the experience that I have noong 2022, mga kababayan, maraming mga lugar, di ba, na hindi po na pupuntahan ng ating presidente. Ano ang ginawa ng mga vloggers? Kagaya namin, ang Catanduanes, hindi yan napuntahan ng ating presidente. Pero kaming mga vlogger, hindi ko sinasabi na, mga kababayan, baka mamaya sabihin ninyo, yabang naman ito. Ang sinasabi ko po, bilang representante ng ating Pangulo, di ba? Kami, pinuntahan namin yung mga lugar na hindi kayang puntahan. Yung alam namin na maraming sumusuporta, kaya lang natatakot na magpahayag kasi baluarte ng iba, may mga NPA, may mga pumapatay. Pero kami, talagang yung mga liblib na lugar noon, pinupuntahan namin. So, yung mga maliliit na lugar na yon, mga kababayan, kapag naipon yon, di ba, sana man lang, hindi lagi sila magkakasama. Di ba, pagdating po sa mga bagay na yan, dapat kahit yung, ako sa totoo lang, di ako magaling, pero dapat yung alyansa, okay lang na 4, 5, di ba? Yung makikita mo dun sa rally nila, tas yung iba nandoon din sa kabila, para mas marami silang napupuntahan. And I believe, mga kababayan, yung Mindanao, dahil nagka-problema sila dyan, di ba? Huwag naman dapat isisi sa impeachment. Dahil kasi hindi lumalabas yung numbers doon eh. Bakit marami pa rin nagtitiwala at bakit nanalo yung mga kongresista natin, 87% kung ayaw na doon sa mga bumoto to impeach Sara Duterte? Diba? Hindi yun nagpapatunay doon sa kanilang aligasyon. There might be something wrong na nangyari dyan sa Mindanao, mga kababayan. Nakakapagtaka talaga. Diba? Kaya nga sabi, meron nga akong mga nakitang video sa Mindanao, mga kababayan, yung nagbabantay, diba? Nahuli ng mga sundalo na nag-shade. Ang dami niyang papel, ganyan Ang kapal, ganyan. Kakapal yung yung papel niya. Tapos marami pa. Nung nahuli, mga kababayan, pinunit niya yung mga papel. Tapos wag daw siyang kunan ng video. So parang, merong mga gumagalaw. Merong mga, di ko alam kung nagdadagdag bawas. Para dumami lalo. Or hindi natin alam kung gumana yung pera. Mga kababayan. Iba kasi pag pera ang gumana. Diba? Pag pera ang gumana, sigurado. Lats ka. Sabi ni Ma'am Alin Arsenas, bumaha ng pera sa Mindanao. Ang unang-una ko nakita na bumaha ang pera, mga kababayan, marami ako nababalitaan. Kaya lang, aligasyon lang to. Doon sa Davao City na 12,000 to 15,000 per head.
Tapos tinatabihan pa sila. Bago pa sila pumunta sa presinto, hinaharang na. Oh. Pero hindi natin alam yung iba. Kung yung pera ba na nakuha at the middle of the night, mga kababayan, na worth $500 million, ay para din yun sa mga tao. Bakit sa hating gabi nila inilalakad, sa hating gabi nila itinatransfer yung pera na ganun kalaki? Para saan yun? No? Hindi natin alam, mga kababayan, mga ka-Chippinatic. So, ang iniisip ko lang dito, dapat wag na tayong magsisihan. Kasi kung tutusin, mas panalo pa rin naman tayo eh. 6 tayo. Diba? Eh sabi pa ni Amy Marcos, mga kababayan, yung si Kiko at si Bam daw, nung nawala sila, yun daw ang ipinalit sa kanila, eh di 6, 5, 6, 7, 8 na tayo. Diba? Oh. Itong si Toby, oh. Sabi ni Boss, DDS daw si Toby Chanko. Hindi ko alam kung DDS yan. Diba? Basta kasi sa politika, pera ang pinag-uusapan. Oh, nandito ka ngayon, kakampi mo, pagdating sa iba pala ang gusto mo, patay tayo dyan. Sabi ni Ma'am Yolanda, oh, ano kaya ang koneksyon ng tingog sa confidential funds? Wala. Lang po yan, mema lang. Masabi lang si Sara Duterte. Diba? Oh, hindi ko na alam kung anong pinag-uusapan na itong mga Haponesa dito. Ano palagay nila tao sa Mindanao? Hawak ng Duterte. Ang laki ng Mindanao. Oy, maaring Davao City hawak nila karamihan tao doon dahil mga uto-uto. Correct. 'Di ba? Kaya nga yung statistic, Davao City lang talaga. Davao region hindi nila nakuha. Kaya nga pati si Alvarez talo eh. Oh. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa gabing ito at sana po kahit papano ay may nakuha po kayo. Yes, tama po yan. Maraming tao na gustong ipahayag ang kanilang saloobin pero yung iba takot. Nakakaawa yung mga hindi sila nakabog voice out ng kanilang saloobin. Thank you. Tama po kayo dyan. Kakaano yung 1.4 billion ni Arnel? Yun daw po yung kanilang yung pagbayad po, mga kababayan, ng OWA, manumali ang deal sa lupa, 1.4 billion kay Mr. Medina. Yan daw po yun. Pero hindi po dumaan sa board ng OWA. So, ito midnight transaction ang ginawa nitong si Arnel Ignacio, si Sinclair at si Mr. Medina. GP, ganyan ang po sa probinsya namin pag eleksyon, pera kada bahay. Meron nga akong alam isa eh. Mga kababayan, pag tinanggap mo yung pera, kailangan hindi ka naboboto dun sa kabila. Dahil pag tinanggap mo yung pera, binoto mo yung kabila, paktay ka. Bye guys, see ya. Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Sa silong ng araw, lupang mahalaga, tugong magiting, sa'yo'y alay na. Sa bawat pagsikap, sa bawat hakbang, ang dangal ng bayan, tayo ay manindigan.
natin, di mabubura na sinungaling at huwag. Fake news, dapat nating labanan. Buksan ang isipan, huwag magpabihag. Sa puso may tapang, di kayang bilhin. Paninindigan sa tama titindig. Kalayaan, katotohanan, ating sigaw. Go Philippines! Di kailan maluluhod sa daya takot. Go Philippines! Bayan kong mahal, sa iyo buhay ko ay aalay. Sa hirap at ginhawa, hindi kita iiwan. Laging tatanglaw, hindi papatinag. Ang tama'y ipaglaban, huwag matakot sumigaw. Kalayaan at katotohanan, kailanman di mababaw. Go Philippines! Go Philippines! Go Philippines! Bye guys. Thank you so much po muli sa inyong